Sa pinakasilangang bahagi ng daigdig ng mga hindi nakikita, naghahari ang katahimikan ng kaharian ng Elmandria. Isang mundong tanging mga engkanto lamang ang nakadarama at nakababatid. Sa gitna ng makapal na kagubatan, sa ilalim ng buwan, isang figura ang lumuluhang mag-isa sa gitna ng isang lawa ng ilaw. Siya si Prinsipe Kael, tagapagmana ng trono, tagapangalaga ng hangin at liwanag, at kilala bilang pinakamakapangyarihang engkanto sa kanilang lahi. Ngunit ngayong gabi, wala sa anyo ng isang maringal na engkanto si Kael. Nakasando siya, may suot na kupas na pantalon, at wala ni anino ng mahika sa paligid niya. Ang kanyang mga mata, bagamat maliwanag ang kulay, ay punong-puno ng lungkot. Hindi ko na alam kung sino pa ako. Mahina niyang wika sa sariling refleksyon sa tubig. Lahat sila, takot. Lahat sila ay sumusunod. Pero wala ni isa sa kanila ang tunay na nakikinig. Mula pagkabata, naturuan si Kael kung paano ang maging isang perpektong pinuno. Huwag magpatalo sa damdamin, manatiling makapangyarihan, at itago ang kahinaan. Ngunit sa tuwing lumulubog ang araw at nananahimik ang mundo, palihim siyang sumisilip sa kaharian ng mga mortal, namamangha sa simpleng tawanan, sa mga damdaming hindi kinokontrol ng kapangyarihan at sa mga luha na may saysay. At sa gabing iyon, sa unang pagkakataon, nagdesisyon siya. Gusto kong maging tao, kahit isang sandali lang. 2 araw ang lumipas, sa baryo ng San Alvaro, isang lugar na tila nilimot ng gobyerno at sadyang dinadaan-daanan lang ng mga dumadaan. Naroon ang isang maliit na talipapa, isang karinderya, at isang bar kung saan madalas magtagpo ang mga naghahanap ng aliw. Doon unang nasilayan ni Kael si Veronica. Sa ilalim ng ilaw ng kalsadang kumukurap, nakaupo siya sa harap ng isang matandang gusali. Pulang pistida, manipis ang tela, at may ngiti na tila sanay na sa lahat ng uri ng panlilinlang. Ang kanyang mga mata ay tila may tagong lungkot. Pero sa ibabaw nito, may isang uri ng tapang na bihira sa mga babaeng katulad niya. Hindi siya ang tipo ni Kael, pero nang magtagpo ang kanilang paningin, may kakaibang kirot sa dibdib ng engkanto. Hindi ito kagaya ng matagal na niyang alam na pakiramdam. Ito ay mas malapit sa pagkagusto, sa pag-uusisa, sa pagtigil ng oras. May paglilingkod ba ako, sir? Pabirong tanong ni Veronica, habang ngumiti ng may halong tukso. Mukhang bago ka rito. Sigurado akong hindi ka taga San Alvaro. Si Kael, na ngayon ay nagpapanggap sa pangalang Kyle, ay ngumiti rin. Naglalakad lang. Hinahanap ang sarili. Napataas ang kilay ni Veronica. Oh, artista ka ba? Parang hindi bagay ang mukha mong yan sa alikabok ng kalsada. Siguro, gusto ko lang malaman kung paano ang mabuhay bilang ordinaryo. Sa mga sumunod na araw, bumalik si Kael sa lugar na iyon. Araw-araw, pinupuntahan niya si Veronica. Minsan, dinadalhan niya ito ng pagkain. Minsan, nakikinig lang siya sa mga kwento ng babae. Kung paanong iniwan siya ng kanyang pamilya noong 14 na taon pa lamang siya. Kung paanong natuto siyang magsinungaling para makaligtas. At kung paanong ang katawan niya ang tanging kabuhayan niya ngayon. Ang ibang mga lalaki, pinupuntahan si Veronica para sa isang gabi ng aliw. Pero si Kyle, kakaiba. Hindi siya humihingi ng kahit na ano. Hindi siya nagsusubok ng kahit anong masama. Ang ginagawa lang niya ay makinig at ngumiti. At doon, nagsimulang mabahala si Veronica. Walang lalaking hindi may kailangan. Walang lalaki na ganyan kabait. Lahat sila may agenda. Ang gusto lang nila, katawan.
Bulong niya sa sarili isang gabi matapos siyang dalhan ni Kyle ng tinolang manok na siya pa ang nagluto. Baka may tinatago rin siya. Baka mas tuso pa nga siya kaysa sa akin eh. Sa kabilang banda, si Kyle ay nagsisimula ng matuto ng mga bagay na hindi niya alam na posible sa kanyang uri. Kaba, selos, pananabik. Sa bawat ngiti ni Veronica, tila may namumuong init sa kanyang dibdib. Sa bawat tawa nito, parang may kakaibang sayaw sa kanyang puso. At isang gabi, habang magkasabay silang naglalakad sa madilim na daan, biglang umulan. Imbis na sumilong, tumakbo si Veronica sa gitna ng ulan at sumigaw. Kyle, tara! Masaya to! Walang kapangyarihang ginamit si Kyle para matuyo ang ulan. Sumunod lang siya. Nagpakabasa, nagtawanan. At sa sandaling iyon, napagtanto ni Kyle, mas gusto kong maging ganito. Maging tao. Kahit pa masakit. Kahit pa mahina. Ngunit habang unti-unting bumubukas ang puso ng engkanto sa isang mortal, ang mortal naman, unti-unting nagtatakda ng plano. Isang plano na magpapabago sa lahat. Sa bawat araw na lumilipas, lalong lumalalim ang presensya ni Kyle sa buhay ni Veronica. Ang prinsipe ng silangang kaharian na dati ay pinipintasan bilang walang damdamin at malamig, ngayon ay palaging nasisilayan sa mga sulok ng baryong San Alvaro. Bit-bit ang mumurahing plastic bag na may lamang tinapay, instant noodles, o prutas galing palengke. Hindi alam ni Veronica kung paano pa niya iuuri ang lalaking ito. Hindi kasi ito kagaya ng mga madalas niyang nakakasalumuha. Hindi marahas, hindi mapang-abuso, at higit sa lahat, hindi naniningil. Pero para sa isang tulad niya na sanay sa panlilinlang at palaging ginagamit, ang ganitong kabaitan ay hindi basta tinatanggap ng walang duda. Isang gabi ng Hunyo, habang umuulan at kumukulog, walang customer si Veronica. Nasa loob siya ng kanyang maliit na silid. 2 metro ang lapad, may sirang bubong, at may lumang espasyong salamin sa dingding. Nakaupo siya sa harap ng maliit na altar na gawa sa lumang kahon ng sardinas. May ilang botelyang may lamang likido. Isa rito ay likidong lila na may amoy na tuyong damo. Isang gayuma. Hindi ako pwedeng mahulog sa kanya. Bulong ni Veronica habang hawak ang maliit na bote. Baka isa lang siya sa mga lalaking magpapakilala ng kabutihan sa simula tapos sa huli, iiwan din akong luhaan o kaya naman sira. Ayoko na, hindi na ako magpapaloko. Tinapik niya ang ulo ng bote. Inilagay sa baso ng tubig at hinaluan ng asukal. Kinabukasan, saktong dumating si Kyle dala ang kanyang niluto. Umuulan pa rin ng bahagya. Nag-abala ka na naman. Bungad ni Veronica habang kunwaring walang gana. O siya, halika. Uminom na muna tayo. Mainit na tubig. Hindi nagduda si Kyle. Hindi siya sanay sa panlilinlang ng tao. Ininom niya ang tubig na may gayuma. At sa sandaling iyon, unti-unting sumiksik sa kanyang katawan ang mahiwagang damo. Isa na dapat makokontrol sa emosyon ng lalaki. Pero may kakaiba. Hindi siya agad napasunod. Hindi siya naging parang zombie. Bagkus, mas lumalim pa ang kanyang pagkahumaling kay Veronica. Pagkalipas ng ilang araw, tila naging mas mapagbigay si Kyle. Sa halip na simpleng tulong lang, nagsimulang mag-abuloy ng mas malalaking halaga ng pera. Pinagawa niya ang bubong ni Veronica. Binilhan ng bagong kutsyon at kahit notebook pa raw. Maaari mo bang isulat ang mga pangarap mo? Pangarap? Natatawang tanong ni Veronica. Alam mo ba na ang huling pangarap ko, binenta ko na.
Ang natira na lang sa akin, diskarte at balat. Ngumiti lang si Kael. Baka sa susunod, ako na lang ang mangangarap para sa'yo. Napatigil si Veronica. Sa gitna ng kahirapan at kasinungalingan, tila may parte sa kanya na napipilitang humanga. Ngunit pinapatay niya agad ito. Sa halip, pinatindi pa niya ang paggamit ng gayuma. Tuwing gabi, pinapainom niya si Kael ng tubig. Sinisigurado niyang nakakalunok ito ng mga patak. At sa bawat pagdaan ng araw, mas lumalalim ang damdamin ni Kael. At hindi niya alam kung alin ang totoo, alin ang bunga ng gayuma. Habang si Veronica ay palalim ng palalim sa kanyang plano, napapansin niya rin ang ilang misteryo kay Kael. Hindi ito nagkakasakit. Hindi siya giniginaw kahit malamig. At minsan, nakita niyang naghilom ang sugat nito sa braso nang walang kahit na anong gamot. Nang minsang makagat ito ng isang lasing sa kalsada, nagdilim ang paligid at tila tumigil ang oras. Naglaho ang lasing sa isang kisap mata at pagbalik ng tanaw ni Veronica, nakaupo si Kael na tila walang nangyari. Sino ka ba talaga, Kyle? Hindi ka pangkaraniwan. Para kang nilalang sa panaginip. Tanong niya minsan. Kalahating biro, kalahating seryoso. Ngumiti lang si Kael. Hindi niya iyon sinagot. Sa gabi ring iyon, bumisita si Veronica sa isang kilalang albularyo sa kabilang baryo. Si Aling Minyang. May balita na raw itong makapangyarihang salamin na nakakakita sa tunay na anyo ng isang tao. Dahil sa dami ng tanong ni Veronica kay Kael, dinala niya ang isang lumang panyo ni Kael at hiningi ang tulong ng salamin. Pagtingin niya sa salamin, hindi mukha ng tao ang nakita niya. Bagkus, isang nilalang na may makinang na balat, mahahabang tenga, at mga matang tila bughaw na apoy. Isang engkanto. Engkanto siya. Pero bakit siya nasa lupa? At bakit ako? Tanong ni Veronica. Sa halip na matakot, napangiti si Veronica. Mas malaki ang halaga ng isang engkanto kaysa sa isang mayamang politiko. Kung maibebenta ko siya sa mga manguhuli ng nilalang, babaha ng ginto sa buhay ko. Sa kanyang isipan, malinaw na. Hindi lang siya nakakuha ng taga-suporta. Nakahuli rin siya ng kayamanang hindi matutumbasan ng kahit anong bayad sa laman. At kung ang pag-ibig man ay totoo sa puso ni Kael, wala na siyang pakialam. Mula nang masigurado ni Veronica ang tunay na katauhan ni Kael, tila mas naging maalab ang kanyang panlilinlang. Araw-araw niyang pinapakain si Kael ng pagkaing may patak ng gayuma. Hindi lang basta upang mapasunod siya, kundi upang mapanatili ang pagtitiwala at damdamin nito. Sa likod ng bawat ngiti niya ay isang plano. Isang makasariling hangaring pagkakitaan ang nilalang na bumihag sa kanyang atensyon. Ngunit habang tinatahi ni Veronica ang kanyang bitag, unti-unti rin siyang nauuhaw sa mga sagot na hindi niya inaasahan. Bakit tila hindi na sapat ang pera? Bakit hindi na siya mapakali sa tuwing hindi kasama si Kael? Bakit sa bawat haplos ng lalaki, tila may bahagi sa kanyang pagkatao ang napapagaling? Isang hapon, habang magkasamang naglalakad sa gilid ng ilog sina Kael at Veronica, hawak-hawak ni Kael ang isang maliit na paso na may tanim na bulaklak. Binili niya ito sa palengke at buong araw na bitbit kahit pa mabigat. Para saan yan? Tanong ni Veronica na nakakunot ang noo. Para sa'yo, tugon ni Kael, habang madahang inilalapag ang paso sa harapan niya. Dahil sabi mo, walang lumalapit sa'yo nang walang gustong kunin. Eto, wala akong hinihinging kapalit. Hindi nakasagot si Veronica. Pilit niyang tinawanan ang eksena. Pero nang maiwan silang dalawa sa ilalim ng punong kahoy, hindi niya mapigilan ang matagal nang bumabagabag sa kanya. Kyle, bakit ba ang bait-bait mo sa akin?
Hindi ako mabuting babae. Lahat ng lalapit sa akin, sinusuka rin ako bandang huli. Tumingin si Kael sa kanya. Matagal, tahimik, at walang bahid ng panghuhusga. Kasi may nakita ako sa'yo na hindi mo pa nakikita sa sarili mo. Kinabukasan, binisita ni Kael si Veronica sa kanyang bahay na ngayon ay may bagong bubong, bagong pintuan, at kurtinang makulay. Nakaupo si Veronica sa sahig, pinipinturahan ng kuko gamit ang murang nail polish. Pero sa gilid ng kanyang mga mata, may lungkot. Kael, pag ba ako nawala, hahanapin mo ako? Pabirong tanong ni Veronica, pero may halong pagkaseryoso. Oo naman. Simpleng sagot ni Kael. Pag nawala ka, baka mawala ng saysay ang pananatili ko rito. Napayuko si Veronica. Hindi niya maintindihan kung bakit ang simpleng sagot ay tila naging suntok sa kanyang dibdib. Wala sa plano to. Dapat siya ang may kontrol. Dapat siya ang nagsasabi kung kailan ang simula at wakas. Pero hindi. Dahil sa bawat araw na lumilipas, parang may parte sa kanyang puso ang kumakawala sa kadiliman. Gabi ng Biyernes, dumating si Kael na basang-basa sa ulan. May dala siyang maliit na radyo at isang kahon ng instant coffee. Walang kuryente sa baryo dahil sa bagyong dumaan. Pero pinilit pa rin niyang makapunta sa bahay ni Veronica. Kyle, hindi mo naman na kailangang pumunta pa. Sabi ni Veronica habang pinupunas ang buhok ni Kael ng tuwalya. Tingnan mo, delikado pa. Hindi ko pinili na manatili rito dahil sa kaligtasan. Pinili ko dito dahil ikaw ang narito. Lumapit si Kael. Tumigil sa harapan niya. Walang salita. Tahimik. Ngunit biglang tumulo ang ulan mula sa butas ng bubong. Tinawanan ni Veronica ang eksena at sabay silang umupo sa sahig. Walang halikan. Walang init ng laman. Ang gabing iyon ay puno lamang ng kwentong katotohanan, tawanan, at isang tahimik na paglalapit ng mga pusong sugatan. At sa gitna ng kadiliman, nagsimulang mamukadkad ang isang emosyon na matagal lang iniiwasan ni Veronica. Pagkalinga, pagtingin, pagsisisi. Kinabukasan, habang natutulog pa si Kael, nakita ni Veronica ang lumang notebook na ibinigay nito sa kanya ilang linggo na ang nakalipas. Binuklat niya ito. At sa likod ng pabalat, may sulat. Sa araw na maisip mong wala ka ng halaga, basahin mo ito. Sa mata ng mundo, isa kang babae ng lansangan. Pero sa akin, isa kang nilalang na kayang mahalin. Hindi mo kailangang magbago para maging karapat-dapat sa pagmamahal. Dahil sa mundong puno ng peking bagay, ikaw ang nagpatunay na ang totoo. Minsan ay nasa likod ng mga sugat. Napahawak si Veronica sa kanyang dibdib. Hindi na niya alam kung saan nagsimula ang emosyon. Pero sigurado siyang hindi nagayuma lang ang dahilan kung bakit mahal siya ni Kael. At sa gulat niya, hindi na rin gayuma ang dahilan kung bakit gusto niya itong makasama. Ngunit may lihim na hindi maikukubli. Habang natutulog si Kael, muling tumunog ang kanyang lumang cellphone. Isang mensahe mula sa isang hindi nakarehistrong numero. Handa na ang kulungan. Kapag nakuha mo na ang nilalang, tawagan mo kami. Triple ang bayad kung buhay mo siyang ibibigay. Hindi na kailangang basahin ulit ni Veronica ang mensahe. Alam niya kung ano iyon. Alam niya na siya ang nagsimula ng lahat ng ito. At ngayon, kahit may tunay ng pagmamahal, ang bitag na ginawa niya ay hindi basta-basta mapuputol. Ang gabi ay tahimik. Nakahiga si Kael sa banig ni Veronica. Nakapikit at tila walang pakialam sa mundong gumagalaw sa labas. Samantalang si Veronica ay nakaupo sa gilid ng bintana. Pinagmamasdan ng buwan habang hawak-hawak ang kanyang cellphone. Nakabukas ang mensahe mula sa mga manghuhuli ng nilalang. Mabigat ang dibdib niya.
Parang may lumulunod sa kanya sa sariling konsensya. Ang lalaking dati ay gusto lang niyang gamitin, ay unti-unti na niyang hindi kayang saktan. Pero huli na nga ba ang lahat? Kyle, ano bang ginawa mo sa akin? Sa mga sumunod na araw, tila naging mas mapanood si Veronica. Pinagmasdan niya si Kyle sa bawat kilos nito. Mula sa paggising, sa pagtulog sa tindahan ng kapitbahay, hanggang sa pag-aayos ng kanyang bakuran. Ngunit sa kabila ng pagiging tila perpekto, may mga bagay pa rin na hindi maipaliwanag. Una, isang araw habang nagluluto si Veronica ng tanghalian, aksidenteng natalsikan si Kyle ng kumukulong mantika. Imbis na papasigaw o masaktan, ngumiti lang ito at pinunasan ng balat. Nasa loob lang ng ilang segundo, ay parang walang nangyari. Ikalawa, habang naglalakad sila sa palengke, may asong galit na tumakbo papalapit kay Kyle. Ngunit sa halip na kagatin siya, ang aso ay tumahimik at yumuko. Tila nakaramdam ng takot o paggalang. At ikatlo, isang gabi habang natutulog, hindi sinasadyang nagising si Veronica at nakita ang katawan ni Kyle na tila sumisinag ng liwanag. Sa dibdib nito, may makinang na marka. Isang hugis dahon na tila inukit ng liwanag mismo. Totoo ngang hindi ka tao. Pero bakit ako naiiyak? Bulong ni Veronica habang kinukurot ang sarili. Dinala ni Veronica ang panyo ni Kyle at isang larawan nito papunta kay Aling Minyang. Ang albularyong matagal nang kilala sa mga kwento ng mga nilalang. Pagdating sa lumang kubo ng matanda, pinahawak siya nito ng salamin na gawa raw mula sa pinatigas na luha ng diwata. Tingnan mo ang anyo ng taong iniisip mo habang hawak ito. Wika ni Aling Minyang. Pagtingin niya, nakita niya si Kyle. Pero hindi na si Kyle na kilala niya. Ang nakikita niya ngayon ay isang nilalang na may balat na tila kristal, mahabang itim na buhok na sumasayaw sa hangin, at mga matang asul na nagliliyab. Engkanto. Walang duda. Isang nilalang mula sa silangang kaharian ng Elmandria. Hindi siya narito para manakit. Malinis ang puso ng nilalang na iyan. Pero kapag nalaman ng mga manguhuli ang kinaroroonan niya, hindi sila titigil. Kaya nga kailangan ko siyang iligtas. Dahil sa sarili kong kasalanan. Dahil pinlano ko na ibitag siya. Mahina ngunit puno ng pighating bulong ni Veronica. Pagbalik niya sa bahay, nadatnan niya si Kyle na naglilinis ng kanyang bintana. Ngumiti ito sa kanya. Ngiting walang pag-aalinlangan. Ngiti na walang hinihinging kapalit. At doon, tuluyan nang bumigay ang puso ni Veronica. Tumakbo siya palapit kay Kyle at niyakap ito ng mahigpit. Higpit na parang ayaw nang bumitaw. Veronica, anong nangyayari? Hindi siya agad sumagot. Umiyak siya, nanginginig. Kailangan mong umalis. Ngayon na, hindi ka ligtas rito. Bakit mo sinasabi yan? Hinila niya si Kyle papasok sa loob at inilabas ang kanyang cellphone. Ipinakita ang mensahe. Lahat. Ang buong plano. Ang pagtraidor. Ako ang nagsumbong sa'yo. Ako ang may kasalanan kung bakit malapit ka nang mamatay. Tahimik si Kyle. Hindi sumigaw. Hindi nagalit. Ang mga mata niya ay nanatiling kalmado. Pero sa ilalim nito, may bahid ng lungkot. Hindi dahil sa pagtataksil, kundi dahil sa pagkabigo. Bakit mo to ginawa? Tanong ni Kyle. Hindi galit kundi mahina. Dahil dati, wala akong alam kundi manakit. Pero sa'yo, natuto akong magmahal. At ngayon lang,
Ngayon lang talaga ako natutong matakot. Dahil ngayon, may mahal na akong pwedeng mawala. Hindi pa man sila nakakaalis, isang itim na van ang dumating. Lumabas ang 3 lalaki. Bihis pang militar. May hawak na baril at bakal na kadena. Sa isa sa mga ito, may hawak na kahon na tila bakal ngunit may ukit ng mga sinaunang simbolo. Siya na ba? Tanong ng isang lalaki. Siya ang engkanto? Tumayo si Kael sa harapan ni Veronica. Tumindig ng buong tapang kahit walang armas. "Wag!" Sigaw ni Veronica. "Ako ang may kasalanan. Ako ang nagsumbong sa kanya. Huwag niyong saktan si Kyle." Ngunit huli na. Sa isang iglap, itinapon ng isa sa mga manguhuli ang lubid na yari sa ugat ng punong balete. Isa sa iilang bagay na kayang magpahina sa engkanto. Bumagsak si Kael sa lupa. Nagliyab ang kanyang balat at sumigaw siya sa sakit. Hindi niya na kayang gumamit ng kapangyarihan. "Kael!" Nilapitan siya ng isa sa mga manguhuli at sinuntok. Isa pang bakal ng tanikala ang ibinalot sa kanyang leeg. Naglaho ang liwanag sa mga mata ni Kael. At habang nilalayo siya, patuloy sa pag-iyak si Veronica. Pilit hinahabol ang sasakyang papalayo. Ngunit wala na siyang magawa. Ang mga gulong ng itim na van ay nag-iwan ng bakas sa putikan ng daan. Si Veronica, basang-basa sa ulan at putik, napaluhod sa kalsada habang pinapanood kung paano inilayo si Kael sa kanya. Ang kanyang mga palad ay nanginginig. At sa bawat patak ng ulan, tila may kasama itong sampal ng katotohanan na siya mismo ang nagtulag kay Kael sa bingit ng kamatayan. Wala nang gayuma. Wala nang pag-aalinlangan. Ang natira lang sa kanya ay pagmamahal na huli nang naamin at konsensya na dumudurog sa kanyang kaluluwa. Isang lumang bodega sa paanan ng kabundukan ang naging taguan ng mga manguhuli ng nilalang. Sa ilalim ng lupa, may lihim na silid na gawa sa semento at bakal. Doon nila ikinulong si Kael. Ang silid ay may mga ukit ng sinaunang pangontra at ang hangin sa loob ay binabalot ng usok mula sa pinatuyong dahon ng taba ng engkanto. Isang halamang nakakapagpahina ng kapangyarihan ng mga nilalang. Walang salamin, walang tunog, tanging kadiliman at pananakit. Ilang araw na ring hindi nakakakain si Kael. Ang kanyang mga mata ay maputla na. Ang marka sa kanyang dibdib ay namumula sa kirot. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi niya sinisisi si Veronica. Pinili ko to. Dahil sa kanya, naranasan kong maging totoo. Hindi ko pagsisisihan kahit pa ito na ang huli kong hininga. Mahina niyang bulong sa sarili habang nakahandusay sa sahig. Sa baryo ng San Alvaro, si Veronica ay hindi na nakikitang sumasama sa mga kliyente. Nakatulala siya sa sulok ng kanyang kubo. Hawak-hawak ang sulat na isinulat ni Kael sa kanyang lumang notebook. Wala siyang ganang kumain. Wala siyang pakialam kung uulan o aaraw. Ang mga dati niyang kasamahan sa bar ay nagtataka. Ang iba ay nambabastos pa. "Veronica, baka naman love mo na talaga yung loko." "Engkanto lang pala, kaya biglang yaman ang aura mo, no?" Sayang, pinakawalan mo pa. Pero wala siyang sinasagot. Tila isa siyang bangkay na nilamon ng pagsisisi. Sa bawat iglap ng oras, bumabalik sa kanyang isipan ang mga huling salita ni Kael. Bago ito, bitbitin ng manguhuli. "Hindi si Veronica ang kalaban niyo. Ako." Isang gabing hindi siya makatulog, bigla siyang bumangon. Isinuot niya ang lumang jacket, dinampot ang cellphone, at lumabas ng bahay. Tinungo niya ang tanging tao na alam niyang maaaring makatulong sa kanya. Si Aling Minyang. Sa ilalim ng punong mangga, sa likod ng punong kahoy na may pulang sinulid, naroon ang tahanan ni Aling Minyang.
Pagdating ni Veronica, umiiyak siya. Ikinuwento niya ang lahat. Mula sa pagkakakilala kay Kael, sa paggamit ng gayuma, hanggang sa pagtataksil. Tahimik lang si Aling Minyang. Nang matapos ang kwento, kinuha nito ang isang itim na sisidlan. Binuksan at inilabas ang isang maliit na butil ng alabok ng diwata. Ang alabok na ito ay may kakayahang ibalik ang lakas ng isang engkanto sa loob lamang ng 1 minuto. Paliwanag ng matanda. Ngunit may kabayaran ang buhay ng taong magdadala nito. Napalingon si Veronica. Buhay ko po ba? Tumango ang matanda. Kung mahal mo siya, handa ka bang mamatay para sa kanya? Tahimik si Veronica. Ngunit sa kabila ng takot, walang pag-aalinlangan ang sumunod na mga salita. Opo. Sa tulong ni Aling Minyang at ng ilan pang tagabantay ng mga lihim na nilalang, nalaman ni Veronica ang lokasyon ng piitan. Kinabukasan, sa takip silim, nagtungo siya roon. Bitbit ang alabok ng diwata at isang pusong wasak pero buo na ang pasya. Sa labas ng bodega, may 2 armadong gwardya. Gumamit ng halamang pampalimot si Aling Minyang upang makalusot sila. Habang palapit sila sa ilalim ng piitan, naririnig na ni Veronica ang mahihinang ungol. Hindi sigaw ng galit, kundi sigaw ng sakit. Pagbukas ng pintuan, tumambad sa kanya ang nakagapos. Halos wala nang malay na si Kael. Kael! Nagising si Kael sa tinig na iyon. Sa kanyang panghihina, tila naaninag niya si Veronica. Hindi bilang manluloko, kundi bilang isang tagapagligtas. Aalisin kita rito, Kael. Binuksan ni Veronica ang sisidlan at mula rito ay lumutang ang liwanag. Isang maalikabok na sinag na dahan-dahang umikot sa katawan ni Kael. Sa ilang segundo, nagsimulang magliwanag ang kanyang marka. Bumalik ang liwanag sa kanyang mga mata. Ngunit biglang pumasok ang isa sa mga manghuhuli. Anong ginagawa mo rito? Inundayan siya ng bala. Ngunit bago pa ito tumama, tumakbo si Veronica at tinakpan ang katawan ni Kael. Tumama ang bala sa kanyang tagiliran. Napasigaw si Kael. Bago siya tuluyang makagalaw, nakita niyang dugoan na si Veronica sa kanyang bisig. Kael, patawad. Mahal kita. At bago tuluyang pumikit si Veronica, tumulo ang unang luha mula sa engkanto. Mainit, mabigat, mapula. Dugo ni Veronica ang kumalat sa malamig na sahig ng piitan habang nakakandong siya kay Kael. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Pero pilit pa rin niyang hinahawakan ang pisngi ng engkantong minahal niya sa huling yugto ng kanyang buhay. Kael, huwag mong isipin na wala akong naramdaman. Mahal kita. Hindi na ako nagsisisi kahit ganito ang wakas. Ngunit, hindi iyon ang wakas. Sa sandaling iyon, nang tumulo ang unang luha mula sa mata ni Kael, huminto ang oras sa loob ng piitan. Ang mga ilaw ay kumurap, ang hangin ay tumigil, at ang mundo ay tila sumabay sa kanyang sakit. Ang luha ng isang engkanto ay isa sa pinakabihirang bagay sa buong kalikasan. Hindi ito basta patak lamang ng damdamin. Ito ay sagradong enerhiya ng kanilang lahi. Ang bawat patak ay may hatid na kapangyarihan o sumpa. At sa unang patak ng luha ni Kael, isang sinaunang batas ng mundo ng engkanto ang muling nabuhay. Na ang sino mang magpatulo ng luha sa nilalang ng liwanag, ang kanyang kasalanan ay pagbabayaran ng mundo. Sa paligid ng piitan, nagsimulang magbago ang hangin.
Isa-isang pumutok ang mga bumbilya. Ang mga gwaryang nasa labas ay nagsimulang magsigawan. Nawalan ng malay at ang mismong bakal na pinto ay unti-unting nadurog. Si Kael, habang yakap-yakap pa rin si Veronica, ay muling sumigla. Sa bawat pagdikit ng alabok ng diwata sa kanyang balat, unti-unting bumalik ang kanyang tunay na anyo. Balat na makintab, buhok na parang usok, at mga matang asul na tila apoy ng langit. Ngunit ang pinakamalakas na puwersa ay wala sa kanyang anyo. Nasa kanyang damdamin. Hindi siya galit. Hindi siya naghihiganti. Ang kanyang pagpapatawad ay siyang naging mitya ng sumpa. Mula sa langit, dumagungdong ang kulog. Ang mga taong minsang naging bahagi ng kasalanan laban kay Kael, ang mga manguhuli, ang mga nagturo kung paano ibenta ang mga nilalang, at pati ang ilang dati pang nang biktima kay Veronica, isa-isang dumanas ng kaparusahan. Ang leader ng grupo na siyang nagpapahirap kay Kael ay natagpo ang bingi at bulag kinabukasan. Ang lalaking bumaril kay Veronica, nahulog sa bangin habang tumatakas, at walang natagpo ang bangkay. Ang matandang negosyante na bumili sana kay Kael bilang koleksyon, ay bigla na lang natuyuan ng dugo at hindi na nakabangon mula sa pagkakatulog. Walang sino mang makaiiwas sa misteryosong puwersang inilabas ng luhang iyon. Ngunit sa gitna ng sumpa, may iisang nilalang na pinagkalooban ng pagpili ng kapalaran. Si Veronica. Ang katawan niyang duguan ay napaliligiran ngayon ng kumikislap na liwanag. Si Kael, bagamat pagod at sugatan pa rin sa loob, ay muling hinawakan ng kanyang kamay at isinandal ang noo sa noo nito. Kung may natitira pa akong kapangyarihan, gamitin mo na para sa kanya. Bulong ni Kael sa hangin. Wala na akong hihilingin kundi ang panibagong pagkakataon. Hindi para sa akin, kundi para sa kanya. Mula sa labi ni Kael, bumigkas siya ng salitang engkanto. Mga salitang matagal nang ipinagbabawal gamitin dahil sa tindi ng epekto. Vemore, landan me lohorsay. Vemore landan me lorsay. Biglang nagliyab ang hangin. Nagliwanag ang buong piitan. Ang katawan ni Veronica ay tila nilalamon ng liwanag. At sa bawat sandali, ang kanyang hininga ay unti-unting bumabalik. Nagmulat siya ng mata. Dahan-dahan, mabagal, nanlalabo, at unang nakita niya ang luhaang si Kael, nakangiti sa gitna ng liwanag. Buhay pa ako? Oo, Veronica. Pero may kapalit to. Sa muling pagbuhay kay Veronica, naubos ang natitirang kapangyarihan ni Kael. Ang kanyang anyo ay bumalik sa isang simpleng anyong tao. Wala nang makinang na balat. Wala nang ningning sa mga mata. Kael, anong ginawa mo? Tanong ni Veronica habang humahawak sa kanyang pisngi. Ginawa ko lang ang matagal ko nang gustong gawin bilang engkanto. Ang magmahal, nang walang takot. Umalis silang dalawa sa piitan sa tulong ni Aling Minyang at ng mga tagabantay ng lihim. Hindi na nila hinintay ang pagdating ng bagong grupo ng manghuhuli. Sa loob ng isang gabi, nawala ang engkantong minsang ipinagbenta. Si Kael, ngayon ay isa na lang ordinaryong lalaki. Si Veronica, isang babaeng may sugat sa nakaraan ngunit ngayon ay muling isinilang. At sa simpleng kubo sa paanan ng bundok, namuhay silang dalawa. Malayo sa lungsod, malayo sa ingay. At higit sa lahat, malayo sa kasalanang muntik ng sumira sa kanila. Ilang buwan na ang lumipas mula ng lisanin ni Kael at Veronica ang San Alvero. Sa paanan ng bundok sa probinsyang walang pangalan sa mga mapa, nakatayo ang isang kubong gawa sa kahoy at pawid. Simple, payapa, at malayo sa gulo ng mundo. Dito muling isinilang ang dalawang nilalang.
Si Kael na dating prinsipe ng mga engkanto, na ngayon ay isa na lamang mortal na lalaki. At si Veronica, na dating pokpok na ngayon ay marunong nang magtanim ng gulay, maghugas ng kamay bago kumain, at ngumiti ng hindi nagkukunwari. Walang kapangyarihan, walang gayuma, tanging pagmamahalan. Maagang nagigising si Kael upang igatong ang kalan. Samantalang si Veronica ay nagtutupi ng kumot, naglilinis ng paligid, at naglalagay ng mainit na salabat sa mesa. Ang mga dating kilos nila ay tila bahagi na ng isang bagong panata sa buhay, na ang bawat araw ay isang pagtubos sa mga nakaraan. Mahal, alam mo bang kaya kong itanim lahat ng to ngayon? Biro ni Veronica habang itinuturo ang mga tanim na mustasa. Hindi ako makapaniwala na ako yung babaeng dating tumatambay sa kanto para lang makalibre ng tinapay. Ngumiti si Kael habang iniaayos ang tabas ng halaman. Ang hindi mo lang alam, ikaw ang nagtanim ng bagong buhay ko. Ngunit kahit gaano katahimik ang kanilang bagong mundo, hindi maiiwasan ang paghabol ng mga multo ng nakaraan. Isang gabi, habang natutulog si Kael, may narinig si Veronica sa labas ng kubo. Mayabag sa damuhan, mahihinang bulungan, at ang pamilyar na pagaspas ng itim na tela. Nang sumilip siya sa siwang ng dingding, nakita niya ang tatlong lalaking pamilyar ang anyo. Isa sa kanila ay ang lalaking pinaniniwalaang namatay matapos mahulog sa bangin noong iniligtas niya si Kael. Imposible, bulong ni Veronica. Hindi sila mga ordinaryong manghuhuli. Sila ay bahagi ng mas malaking samahan. Ang mga tinatawag na Bantay Gabi. Isang lihim na organisasyon na matagal nang sumusubaybay sa mga engkanto at kinamumuhian ang mga nakikihalubilo sa tao. At ngayon, hindi na lang si Kael ang kanilang pakay. Si Veronica na ang sunod. Kinabukasan, habang nagdidilig ng halaman si Kael, isang matandang babae ang dumating. Payat, may takip ang mukha, ngunit may mga matang tila nakakakita na ng lahat ng klase ng kasalanan. Prinsipe Kael, wika ng matanda. Bumalik ka na sa mundo ng mga engkanto. Muling binuksan ng hari ang lagusan. Kung babalik ka, may babalik ang lahat. Ang kapangyarihan mo, ang trono, at ang pagkatao mong nilaan sa liwanag. Lumapit si Veronica. Hawak ang basket ng kamote. At anong kapalit? Ngumiti ang matanda. Malamig. Siya! Kailangan niyang mawala. Ang isang engkanto ay hindi maaaring manatiling mortal habang may nakakabit na damdamin sa isang makasalanang tao. Mabigat ang gabi ng gabing iyon. Tahimik si Kael. Nakaupo sa harap ng kalan. Hawak ang apoy na maliit at nanginginig. Samantalang si Veronica ay nasa sulok. Tila hindi makatingin. Kung babalik ka, iintindihin ko. Mahina niyang sambit. Hindi ko na dapat inangkin ang isang katulad mo. Masyado akong marumi. Isa lang akong patak sa putik. Ikaw ang sinag ng araw. Lumapit si Kael. Hinawakan ng kanyang mga kamay. Kung may natutunan ako sa pagiging tao, ito yun. Ang sinag ng araw, kahit sumayad sa putikan, ay nananatiling liwanag. At minsan, ang putik din pala ay nagiging lupa kung saan tutubo ang pag-asa. Kinabukasan, muling dumating ang matanda. Ano ang pasya mo, Prinsipe Kael? Tumindig si Kael. Hawak ang kamay ni Veronica. Diretso ang tingin. Walang pag-aalinlangan. Ayoko na ng trono. Hindi ko kailangan ng kapangyarihan. Dahil sa dami ng araw na naging makapangyarihan ako, wala akong naranasan na tunay na kaligayahan. Pero sa piling ng babaeng to, natutunan ko ang lahat nang hindi kayang ituro ng liwanag.
Tumango ang matanda at sa hindi inaasahang pagkakataon, ngumiti ito. Ang tunay na engkanto ay hindi ang pinakamatapang, kundi ang handang sumuko sa pag-ibig. Paalam, Prinsipe Kael. Ngayon, isa ka na ang ganap na tao. Sa sandaling iyon, ang huling sinag ng engkantong mundo ay lumaho sa pagitan ng mga dahon ng puno. At ang buhay ni Kael at Veronica ay muling tumahimik. Pero hindi na ito pagtakas. Ito ay pagpili. Pagkalipas ng maraming buwan, naging bahagi na ng bundok at kagubatan ang buhay ni Kael at Veronica. Tahimik, payapa, at higit sa lahat, buo. Ang dating engkantong si Kael ay tuluyan nang namuhay bilang isang mortal. Natuto siyang magsaka, magtahi ng lambat, at mag-igib ng tubig. Si Veronica na dating sanay sa makukulay na damit at mabibigat na alahas, ngayon ay kontento na sa simpleng saya. Bit-bit ang buslo ng kamote. May halakhak habang binabanat ang likod sa ilalim ng araw. Hindi na nila pinag-uusapan ang nakaraan. Hindi na kailangang magsisi pa. Sapat na ang bawat yakap, bawat ngiti, at bawat araw na magkakasama silang buhay. Ngunit ang mundo, tulad ng kalikasan, ay hindi nakakalimot. Isang gabi ng taglagas, habang sabay silang nakaupo sa labas ng kanilang kubo, biglang bumagsak ang ulan. Ngunit hindi ito ordinaryong ulan. Kakaiba ang lamig. Tila may bahid ng pangako at pighati. Sa bawat patak ng ulan, tila may tinig na ibinubulong sa hangin. Kael. Napatingin si Veronica sa langit. Ang mga ulap ay umiikot at sa gitna nito, lumitaw ang isang anino ng diwata, si Marivela, ang tagapagbantay ng sinaunang sumpa ng mga engkanto. Sa mga alamat ng mga engkanto, sinasabi na kapag may engkanto na tumawalag sa kanyang lahi at ibinuhos ang luha dahil sa pag-ibig sa tao, magigising ang sumpang matagal nang natutulog. Kael, sa luha mong dumilig sa lupa ng mortal, muling binuhay ang sumpa ng kapalit. Wika ni Marivela sa hangin. Ang sino mang pinili ang tao sa halip ng trono, dapat magbayad. Niyakap ni Kael si Veronica. Hindi na ako babalik. Tapos na ang lahat ng yun. Ako isa ng tao. Ngunit ngumiti si Marivela ng malungkot. Kung gayon, ang lupaing ito ay magbabayad sa bawat luhang pinakawalan. Kinabukasan, nagising si Veronica at napansing tuyot ang mga pananim. Ang ilog na dating umaagos ay naging putik. Ang mga hayop sa paligid ay nagsipagtakbuhan sa kabundukan. At sa mga susunod na araw, ang mga taong sangkot sa paghuli kay Kael, kahit na nasa malayong bayan, ay isa-isang nawawala o nagkakasakit. Ang epekto ng luha ni Kael ay hindi agad nawala. Ito ay lumalaganap. Ang sumpa ay tuluyang nabuhay. Dala ng matinding pag-aalala, mag-isang nagtungo si Kael sa pinakamatandang bahagi ng kagubatan. Sa lugar na iyon, naroon ang punong Eterna, ang pinakaunang puno ng Elmandria na tanging mga dating engkanto lamang ang maaaring lumapit. Lumuhod si Kael. Ako ang may kasalanan. Ako ang nagpatulo ng luha. Kung may kapalit man, ako na lang. Iligtas mo ang mundong ito, lalo na si Veronica. Tahimik ang kagubatan. Hanggang sa sumulpot ang mismong anyo ni Marivela mula sa liwanag. Ang tunay na kapangyarihan ng luha ng engkanto ay hindi lang sa sumpa. Kapag ito ay dumaloy ng mga dalisay na pag-ibig, maaari rin itong bumuhay. Pagbalik ni Kael sa kubo, dinatnan niyang si Veronica ay nakaluhod, nakatingala sa ulan, at hawak ang kamay ng isang sanggol na hindi kanila. Kael, iniwan ito ng isang ligaw na diwata. Sabi niya, ito raw ang bunga ng pagpapatawad mo. Napatingin si Kael sa sanggol. May mata itong asul na gaya ng kanya.
ngunit mortal ang balat, at ang hininga nito ay mainit gaya ng tao. Isa itong ninalang na ipinanganak mula sa luha ng engkanto at sa puso ng isang taong nagmahal. Hindi nila inaasahan ang biyayang iyon. Wala sa plano, ngunit buo, sagrado. Mula noon, pinili na ni Nakael at Veronica ang katahimikan. Hindi na muling bumalik ang mga manghuhuli. Hindi na rin nakita si Marivela. Ngunit tuwing tag-ulan, laging naroon ang pahiwatig. Ang mga patak ng ulan ay tila may dalang basbas. Sa isang lihim na bahagi ng kagubatan, nanirahan ang pamilya. Isang dating prinsipe, isang dating makasalanan, at isang sanggol na simbolo ng pag-ibig na tunay. Walang engkanto, walang gayuma, walang trono. Tanging isang luha na minsang itinuring na sumpa, ngayon ay naging simula ng isang pag-ibig na walang hanggan. Kamusta po kayo? Muli, maraming salamat po sa pagsubaybay. Huwag niyo po sanang kalilimutang mag-like at mag-subscribe. Hello po sa mga subscribers ko at welcome po sa mga bago kong subscribers. Lagi po pala akong nagbabasa ng mga comments ninyo. At sobrang-sobra pong nagagalak ang puso ko kapag nakikita ko pong na-appreciate nyo yung mga kwentong ginawa ko. Salamat po sa inyo. Salamat po sa walang sawang pagsuporta. Have a nice day po. Hanggang sa muli.